Magandang araw po sa inyong lahat na ating mga tagapakinig sa YouTube at sa Facebook. Kami po ay nagbabalik upang talakayin ang mga katanungan mula sa Biblia. Ito po ang Understanding Scriptures Youth Approach. Yan. So, kuya, mga kuya, kamusta po kayo? Okay lang naman. Ayun, Ito, okay lang naman. gwapo pa rin, Po. ano? Nga po pala, sa amin po mga tagapakinig, meron po kaming ipopromote sa inyo. Meron po tayong dalawang group sa Facebook, yung po Aha. tinatawag nating Understanding Biblical Teaching and Writings of Ellen G. White, na kung saan atin pong pinag-aaralan ang ilan sa mga katanungan sa Biblia at sa ilan sa mga sulat naman po ni Mrs. White. At meron din po tayo yung tinatawag nating Logos Defense. Yung mga kaibigan po natin na gustong makipag-sharing sa atin ay dito po natin ine-entertain sa Logos Defense, Sister Jana at Brother Nelvin. Mhm. Yan, speaking po of Logos Defense. Yan, so na may napansin po ako doon na magandang talakayan Oh. na tungkol sa pagitan po ng ating kaibigang Muslim. So, Kuya Melvin, kamusta naman po ang inyong naging pag-uusap? Ayon, Sister Jana, maganda yung aming nagiging pag-uusap kasi sang-ayon dun Bakbakan sa talaga. kaibigan natin, ang pangalan niya ay Abdul Rahim, Mhm. ay siya po ay open-minded sang-ayon po sa kanyang pagpapakilala Muslim sa to, atin. no? Muslim po siya. Oh. Ano po, at Hello napag-usapan sa'yo, kaibigan. namin yung topic ng Genesis 4 verse 17 na patungkol doon sa asawa ni Cain. Kasi ang tanong niya ay dalawa pa lang naman yung anak ni Adan at ni Eva. Saan daw nakuha ni Cain yung kanyang napangasawa pagkatapos niyang patayin si Abel? So yun yung napag-usapan namin doon sa group page natin na Logos Defense. Totoo naman na talagang interesting yung topic na yun, lalo Oo. na sa mga kabataan dahil sa pag-aasawa, ganyan. Hoy. Oo, si Brother Nelvin ang expert diyan. Oh, Lalo na- ito rin, oh. Expert na rin eh. And so maganda po siguro na i-share nyo po sa amin dito ngayon sa ating mga tagapakinig yung inyong naging talakayan. And so saan nga po ba nakuha ni Cain yun sa kanyang naging asawa? Unang-una sa lahat ay bibigyan natin ng malawak na pag-unawa dito sa banal na kasulatan sapagkat tayong lahat ay makasalanan at hindi agad-agad natin maunawaan yung banal na kasulatan. Pero salamat sa Panginoon kasi yung banal na kasulatan ay naisulat sa pamamagitan ng banal na espiritu upang tayo ay gabayan na maunawaan natin yung na nandito sa banal na kasulatan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, Sister Jana, yung Biblia po ay hindi po isinulat para po isa-isahin yung mga kaganapan sa buhay ng mga tao doon sa panahon nila. Sapagkat ang purpose po kung bakit naisulat yung banal na kasulatan ay ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ito po yung pagkakabanggit sa wikang Tagalog. 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So naisulat yung banal na kasulatan para malaman natin yung tungkol sa kaligtasan. Patungkol naman doon sa tinatanong ng ating kaibigan na Muslim, ay maraming salamat sa iyo kaibigan at ikaw po ay nagtanong dito po sa ating pong Facebook page. Ay yung pong binasa nyo po kasi ay yung 4:17. Ay pagka binasa nyo po doon, ay dalawa nga lang naman yung naging anak pa nila Adam and Eve. Sa panahon po nila, hindi po natin alam kung gaano ba sila kalalakas. Pero meron pong talata sa Biblia, katulad ni Adan, na yung kanilang edad ay umaabot po ng lagpas pa 200. Ibig sabihin, ay talagang Napakahaba ng time mahaba nila yung dito. kanilang buhay. Kaya nga, ang sabi dito sa sa Genesis chapter 5 verse 4, kasi doon sa 4:17 ay yun lamang po yung binasa natin eh. Dapat basahin din natin yung 5:4 sapagkat dito ay may binabanggit yung banal na kasulatan tungkol sa mga anak nila Adam at saka ni Eva. Ito po ang sabi. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon. Uy, 800. Ibig sabihin talaga mahaba yung buhay niya. Ano? Tapos ano pong nangyari sabi sa Sabi po ay, Biblia? at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So, ibig sabihin, Sister Jana, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon, biro nyo, 800 years siya nabuhay at nagkaroon siya ng mga anak, lalaki at babae. Hindi po kami nabuhay sa panahon na yun at mas lalong hindi naman po kayo nabuhay sa panahon na yun. Hindi natin alam kung gaano karami yung naging
anak nila nito ni Adan at ni Eva. Pero sinasabi doon na 800 years silang nabuhay at nabuhay pa na mahaba. Sa katunayan, 900 plus namatay si Adan. Ibig sabihin, nabuhay pa siya ng 100 taon pagkatapos niya maipanganak yung lalaki at babae. So meaning, Ate Jana, ay maaring yung napangasawa nito ni Cain. Siyempre, hindi na si Abel sapagkat patay na si Abel, di ba? Si Cain, ang napangasawa ni Cain ay maaring kapatid niya o kanyang pamangkin. Yung kanyang napangasawa. Sapagkat napakahaba ng panahon. Ngayon nga, mag-aasawa ka. Kunyari, 20 years old ang agwat mo sa mapapangasawa mo kung ikaw ay lalaki, di ba? Pwede pa. Pwede. Sapagkat 70 to 50. Kung mabubuhay ka ng 800 ang edad mo at ang mapapangasawa mo 500 years old, di ba? Pwede pa rin, di ba? Sapagkat mahaba yung buhay, malakas ka pa nun eh. Kung walang kaso sa kanila yun. Oo, walang kaso. 200 ka, edad mo 200, ang mapapangasawa mo 100 taon. Walang problema sa kanila sapagkat normal yung kanilang edad na ganun. Pero sa panahon natin, hindi ho yun magiging ganun na mangyayari. Pero sa panahon nila Adan at nila Eva, yung napangasawa talaga ni Cain ay sigurado. Kung hindi niya kapatid, pamangkin niya. Yun po yung sagot ko doon, Sister Jana. Okay. Bakit nga ba hindi binigay ng Bible yung detalye? Bakit kaya sa tingin nyo ay ganun lang yung sinabi? Ayun nga, kasi sangayon sa pagkababanggit natin sa 2 Timothy 3:50, naisulat yung banal na kasulatan para maunawaan natin yung kaligtasan. So yung mga detalye na wala namang kinalaman sa kaligtasan ay hindi na po isinama sa pagsusulat. Sapagkat nonsense na yung iba. Siguro yung iba ay binibigyan na lang ng title, ng emphasize, para magkaroon naman tayo ng picture. Pero ang primary focus ng banal na kasulatan ay para malaman ng mga tao yung plano ng kaligtasan ng ating Panginoon, paano niya ito ginawa, at ano yung magiging response natin sa kaligtasang inaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sister Jana? Okay, thank you po. And so, ang Biblia po pala talaga ay para sa ating kaligtasan. Hindi po siya hindi po siya para lang malaman natin yun. Ngayon po kasi ay masyadong mga kabataan, lalo na kung masyadong nagbabasa ng mga novels o kaya ng mga movies, masyado tayong tumitingin dun sa mga detalye na hindi natin nakikita yung buong picture. So, sa Bible po ay ang pinaka-essence po niya ay ang kaligtasan natin. And so, mas dun po gusto ng Panginoon, mas maintindihan natin ang bagay na yun. Dagdag lang sa tanong din, kasi baka may bumangon na tanong pa na kung ganoon ay pwede pala nating asawahin yung ating kapatid o yung ating pamangkin. Sa Biblia po, sa Genesis, pinahintulutan ng Panginoon yon sapagkat konti pa lamang yung tao. Pero nung dumami na yung tao, saring iba't iba na yung lahi, sangayon sa Leviticus chapter 18, verse, maaring hindi natin basahin o basahin nyo na lang po sa inyong tahanan, chapter 18, verses 6 to 18, binabanggit doon na ipinagbabawal na yung pag-aasawa sa kapatid mo, sa iyong kamag-anak. Kailangan malayo na. Ibig sabihin na maaring hindi mo na kilala sapagkat dumami na yung tao doon. Sister Jana. Okay, thank you po. Kuya Melvin, ikaw po ba may gusto kang idagdag? Ayun, gaya nga ng ating makikita, yung pong pag-aasawa ng kapatid sa kapatid nung panahon ni Adan, ni Eva, nila Cain, yun po ay hindi isang malaking issue sapagkat yung utos po na huwag mong aasawahin ang iyong kapatid o ang iyong kamag-anak ay lumitaw pagkatapos na ang bayan ng Israel ay mailabas sa Ehipto. Isa pa, na gusto ko pong idagdag doon, mapapansin po natin na bagamat hindi dinitalye ng Biblia kung saan nakuha o sino o ano ang pangalan ng asawa ni Cain, makikita po natin na ang kadahilanan nito ay sapagkat ang Bible ay naisulat primarily para sa kaalaman ng daan ng pagliligtas, ng daan ng kaligtasan kung sino ba ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi ito isinulat para alamin natin kung sino ang napangasawa ni Cain, ano pa ba yung ginawa ni Cain pagkatapos siyang mapaalis sa lugar nila, o kung ano pa ba o sino-sino yung kanyang mga nakilala o kaibigan. Sapagkat ang nakalagay sa Biblia, yun pong mga importanteng detalye na meron pong kinalaman sa plano ng kaligtasan. Magmula sa paglalang
hanggang doon sa tinatawag nating Mhm. fall o yung pagkakasala hanggang sa salvation or redemption ng sangkatauhan. Ano po? Yun po yung masasabi natin, Sister Jana. Ay, maraming salamat po.